Nagsimula ang laban sa pagitan ng dalawa, at kumalat ang alikabok at usok sa kanilang paligid. At sa usok na yon, patuloy silang naglalaban. Habang lumilipad ang mga bato sa alikabok at usok. Makalipas ang ilang sandali, sa gitna ng alikabok at usok, itinutok ni Kane Yiu ang kanyang espada kay Pang Johnston, nakatayo na nasa harapan niya. Si Johnson naman, nasugatan at labis na nagdurugo, ay nakaupo na sa lupa at ang kanyang espada ay nahulog na sa tabi niya. Nagulat ang mga miyembro ng pamilya. Isa sa kanila ay nagtanong, paano ito naging posible sa isang hampas lamang? Ang iba pang mga kasamahan ay nagulat din at nagsabi na sila'y namangha. Isang tao sa stadium ang nagsabing hindi na niya makita ang espada niya, habang ang isa pa mula sa kabilang koponan ay nagtanong kung ang pamilyang Namgang ay mananatiling matatag. Gayunpaman, ang pinuno ng pamilyang Namgang ay nakaupo lang doon, nakahalukip-kip ang mga braso, ngumingiti, at iniisip na ngayon ay kaya ng kontrolin ni Kane Yiu ang Falling Swords Arts. Habang iniisip ito, naalala ng pinuno kung paano tinuruan ng elder si Kane Yiu ng iba't ibang paraan ng pakikipaglaban gamit ang espada. Naalala rin niya kung paano nasugatan si Kane Yiu at napilitang manatili sa kama na nakabalot ng benda. Dahil sa matinding pagsasanay, hindi tinanggap ni Kane Yiu ang kanyang pagkatalo at nagsimulang matuto ng mas marami pang paraan ng pakikipaglaban. Inalala niya na natutunan niya ang mga ito mula sa isang dakilang guro. Kailangan nilang magpalit ng manlalaban kung magpapatuloy pa ito. Samantala, sa lugar ng laban, itinutok ni Kane Yiu ang kanyang espada kay Johnson at tinanong kung nais pa ba niyang ipagpatuloy ang laban. Bilang tugon, nakaupo si Johnson sa harapan niya, pinipikit ang kanyang mga mata at kinikiskes ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos ay ipinatong ni Johnson ang kanyang mga kamay sa lupa at sinabing hindi na siya makakapagpatuloy. Nang matapos ni Kane Yiu talunin ang higanteng si Pang mula sa pamilyang Pang, at ang pagmamalaki at galak ng pamilyang Pang na si Pang Anay, na tinatawag ding ang Ascending Dragon, nagsimula ang laban sa pagitan ni Kane Yiu at Yung Ching. Kapwa nila iniwasan ang mga atake ng isa't isa, habang nagbabanggaan ang kanilang mga espada. Habang lumalaban, hawak ni Kane Yiu ang kanyang ulo, naiisip na naglabas siya ng napakaraming enerhiya sa laban na ito dahil sa kanyang paniniwala na kaya niyang manalo. Ngunit napapagod na siya ngayon. Nang matalo ni Kane Yiu ang halos lahat ng miyembro ng pamilyang Pang, nawala ang kanilang kumpiyansa. Sa sandaling yun, isang lalaking nagngangalang Pang Han ang pumasok sa lugar ng laban. Nang makita siya, nagulat ang mga tao mula sa iba pang pamilya at mga nakaitim na kasuutan, at nagsabing hindi ito maaari. Lumingon si Kane Yiu at tumingin sa kanya. Iniisip na ang taong yun ay si Pang Han, iniisip na dumating na ang panahon para harapin ito. Samantala, si Pang Han ay nag-ipon ng lakas sa kanyang kamao at lumapit kay Kane Yiu. Nagulat ang iba pang mga kasamahan na nakasuot ng itim na kasuutan at tumingin kay Pang Han. Isa sa kanila ang nagsabing iniisip niyang sinubukan ni Pang Han na ipagtanggol ang kanyang kasamahan. Nagulat at nagtanong ang iba kung ito ay ayos lamang. Habang nakaupo sa discussion hall, hinaplos ng nakatatanda ang kanyang balbas at nagsabing maaaring ito ang tamang pagkakataon. Ang isang lalaking naka-purple crown na nakaupo malapit sa nakatatanda. Nagtatakang nagtanong na hindi maaring magkamali? Okay lang ba ito? Gayon din ang lalaking katabi ng nakatatanda ay kumaway ng kanyang kamay at nagsabing, huwag ganyan. Nagtipon ang lahat dito. Sinabi niya na ang taong yun ay isang kapwa martial artist at dapat nila itong isipin bilang isang nais magturo ng mahalagang aral sa isang nakababatang henerasyon. Nang madinig ito ng nakakatanda, hinawakan ang kanyang balbas. Nagsasabing kung magkagayon, panuorin muna ang laban. Ngunit sa lugar ng laban, tumingin si Haring Yiu kay Pang Han, pinipilit ang kanyang mga labi, at iniisip, napansin ba niya ang dual swords? Napakalakas nito, at naglalabas ng isahang pagsabog, kailangan ng napakalaking dami ng inner kai. Iniisip pa niya na wala nang iba pang hahakbang sa laban matapos niyang talunin si Pang Yongmin, ngunit nagamit na niya ang napakaraming enerhiya. Pagkatapos nito, galit na tumingin si Kane Yiu kay Pang Han at nagsabing maaari lamang niya itong gamitin isang beses pa. Bilang tugon, hinugot ni Pang Han ang kanyang espada mula sa kanyang kaluban at may seryosong ekspresyon ang mukha. Sinabi niyang hayaan siyang mauna si Kane Yiu sa pag-atake. Hinawakan ni Kane Yiu ang hawakan ng kanyang espada at hinugot ito mula sa kaluban at sinagot siya, sige, maghanda ka. Nakapwesto na ang mga tao at lahat ng miyembro ng iba't ibang pamilya upang panuorin ang laban, habang sinisigaw ang kanilang mga slogan para sa kanilang sinusuportahan.
Magkaharap sina Kane Yiyu at Pang Han, hawak ang kanilang mga espada, habang nagsimulang umusbong ang alikabok at usok mula sa lupa sa paligid nila. Habang nakatingin kay Pang Han, iniisip ni Kane Yiyu na ilang metro lang ang layo nila sa isa't isa. Nagkagat labis siyang inactivate ang kanyang magic aura. Pinipilit niyang kumalma at ginagamit ang kanyang Dual Magic Swords Arts upang patahimikin ang sarili. Kailangan niyang maging kalmado at mahinahon upang magamit ang kanyang Dual Swords Art. Nang muling tumingin si Kane Yiyu kay Pang Han, na mula ang kanyang mga mata, ipinapakita ang kanyang galit. Nagtataka si Kane Yiyu kung bakit siya nakakaramdam ng pangamba at iniisip kung magagawa ba niya ito. Pinaghigpitan niya ang kanyang espada at iniisip na kailangan niyang mag-focus. Ang mga mata ni Kane Yiyu ay nagiging pula, habang iniaktibo niya ang kanyang kapangyarihan, at isang asul na aura ang lumitaw sa paligid niya. Nakatuon siya sa aura na yon, iniisip na mayroon lamang siyang isang pagkakataon upang tipunin ang lahat ng Kai sa kanyang katawan at palayain ito. Ang aura ni Kane Yiyu ay nakapalibot sa lugar ng laban, bumabalot sa kanila. Isang maliwanag na ilaw ang kumalat doon, habang parehong galit ang dalawang mandirigma at tumakbo papunta sa isa't isa, hawak ang kanilang mga espada. Upang magpatuloy ang laban sa gitna ng alikabok at usok. Ang oras ni Kane Yiyu ay bumalat sa lugar kung saan sila naglalaban, at ang mga tao na nanonood ng laban ay hindi na makita ang nangyayari. Isang lalaki ang nakaupo doon at nagtanong kung tapos na ang laban. Ang kasama niya na nakaupo sa tabi niya ay nagtanong din kung ano ang nangyari. Samantala, tumakbo si Kane Yiyu papunta kay Pang Han, iniaabot ang kanyang espada, ngunit nagulat siya nang makita na hinawakan ni Pang Han ang kanyang espada gamit ang kaliwang kamay. At ang pulang aura ni Pang Han ay pumalibot sa espada ni Kane Yiyu. Galit na galit si Kane Yiyu habang hawak ang kanyang espada, at rinig ang mga tao sa stadium ang kanilang mga sigaw. Hinawakan ni Pang Han ang espada ni Kane Yiyu gamit ang kanyang mga kamay na may napakalakas na kapangyarihan, habang si Kane Yiyu ay nagpakumbaba, pinaghigpitan ang kanyang espada at yumuko sa harap ni Pang Han, tinanggap ang kanyang pagkatalo. Si Pang Han ay tahimik na tumugon ng walang ekspresyon, habang ang mga tao ay nagsigawan para sa pamilyang Pang, nagsasabing si Pang Han ang nagwagi at terrific. Si Kane Yiyu ay nanatiling tahimik habang naririnig ang mga papuri para sa pamilyang Pang at iniwasan ang kanyang mukha na walang ekspresyon. Habang si Eugene Hu ay nakaupo roon na may galit na ekspresyon, nakatingin kay Pang Han at iniisip kung siya nga ba ang iniisip niya. Samantala, lumingon si Pang Han at tumingin sa mga tao sa bulwagan ng diskusyon, nagsabing nais niyang haminin ang pinuno ng pamilyang Namgang. Lahat ng miyembro ng pamilyang Namgang ay nagulat, habang si Lady Min, na nakaupo ay nanatiling walang imik. Ang nakatatanda ay nagngalit ang kanyang mga ngipin at nagtanong, paano ito nangyari? Pagkatapos ay galit siyang tumayo at tumaas ang kanyang boses habang tinatanong si Pang Han, paano niya nagawa ito, ang lalaking may maitim na buhok at nakasuot ng berdeng gown. Ang pinuno ng pamilyang Pang ay nakaupo sa panel sa tabi ng nakatatanda, na may nakakatakot na ekspresyon. Lumingon siya at tumingin sa nakatatanda at sumagot. Pagkatapos ay ibinaling ng nakatatanda ang kanyang ulo at tumaas ang kanyang boses. Habang tinatanong ang pinuno ng pamilyang Pang kung magagawa ba niya ito, na may gulat na mukha. Sumagot ang pinuno ng pamilyang Pang na ayos lang naman. Galit na idinagdag ng nakatatanda na ang kanyang pamangkin ay naputulan ng braso, ngunit ito ay pinilit ng kanyang pamangkin na gawin ito. Galit na sumigaw ang nakatatanda sa pinuno ng pamilyang Pang, inihambing ang kanilang mga sining ng martial at sa paghihikayat sa mga natalo, at binati ang mga prutas ng tagumpay bilang bunga ng pagsusumikap na siyang layunin ng kompetisyon ng sining ng martial. Ngunit ano ito, hindi sapat na ang pakikipaglaban ng may personal na damdamin na nakakasangkot. At ang mga matatanda ng mga pamilya ay nagsabi sa kanya na tumigil na. Ngayon, nagsimulang pagpawisan ng pinuno ng pamilyang Pang, at bilang tugon, na may pulang mukha, pinigilan niya ang kanyang mga ngipin at nanatiling tahimik. Isang lalaking may suot na purple gown at korona ang tumingin sa nakatatanda, at hinaplos ng pinuno ng pamilyang Pang ang kanyang balbas, na idinagdag na hindi maganda ang makakita ng ganito. Ngunit ang pinuno ng pamilyang Pang ay tumayo mula sa kanyang upuan, inilagay ang kanyang mga kamay sa mesa, at tumingin pababa na may pulang mukha at sumagot, gagawin ko, Ginoo. Papatigilin ko na siya agad. Idinagdag ni Min, ang kanyang saloobin, ayos lang ito, dahil lumugwak na ang tubig, ang nakatatandang may purple gown at ang lalaking may kulay abong buhok ay nagulat at tumingin sa kanya.
Pagkatapos ay tumingin siya kay Panghand at idinagdag na dapat niyang matutunan ng isang bagay tungkol sa pamilya. Tumugon si Panghand ng tahimik, tinitingnan siya. Ang pinuno ng pamilyang Pang, na nakatingin sa nakatatanda, ay nagsabi na yon ay isang malaking bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakatatanda, na nakatingin sa pinuno ng pamilyang Namgang na si Lady Min, na tingnan yon. Hindi ito isang bagay na madaling malulutas. Habang si Lady Min, na tumayo sa panel, hinubad niya ang kanyang itim na pangitaas na damit at sinabi na ang pamilyang Namgang ay hindi kailanman umurong mula sa isang laban, lalo na sa isang hamon. Tumugon ang nakatatanda, alam niya yon ng mabuti, ngunit ang bagay na ito ay iba. Sumagot siya, kung hindi ko tatanggapin ang hamon, makikita ng lahat na narito na ang pamilyang Namgang ay tumatakbo sa laban. Pagkatapos nito, hinubad niya ang kanyang itim na gown at hawak ang kanyang espada sa kanyang mga kamay. Yumuko sa harap ng nakatatanda at nagsabi, lubos akong nagpapasalamat na inaalala ninyo ang kapakanan ng pamilyang Namgang. Dagdag pa niya, isusumpa ko sa aking puso na kahit kulang ako sa kakayahan, ibibigay ko ang lahat, anuman ang kalabasan. Nakatitig ang nakatatanda sa kanya mula sa panel, nagulat na nagmamasid. Pagkatapos ay tumalikod siya habang ang nakatatanda ay sumigaw sa likod, iniunat ang kanyang kamay at sinabing, hintayin mo muna. Ngunit hindi siya nakinig at nagpunta sa lugar ng labanan. Pagkatapos ay ibinaling ng nakatatanda ang kanyang ulo at tinanong ang lalaking may berdeng gown, ang pinuno ng Pang na may pulang mukha, sumagot ng oo, sir. Ang nakatatanda ay nagsabi na mananagot siya para sa anumang mangyari. Natakot ang lalaki at tumingin sa nakatatanda, iniisip na dapat siyang magtanong at humingi ng awa. Sinigawan siya ng nakatatanda, ano? Magpakita ka ng awa. Ang lalaking may kulay abong buhok ay umupo sa tabi ng nakatatanda, galit na tumingin sa lalaking yun at tinanong, iniisip mo ba na biro ito? Ang lalaking may berdeng gown ay nagsimulang magpawis ng husto. Sa sagot, tumingin siya sa nakatatanda at sa lalaking may kulay abong buhok na nagsabing, hindi ganon. Ang kapatid ko ay napaka-emosyonal ngayon. Kung may mangyaring mali, maririnig niya ito. Galit na galit ang lalaking may kulay abong buhok, nakatingin sa unahan at pinigilan ang kanyang mga labi. Idinagdag na mali ang pag-iisip ng lalaki. Tinignan siya ng lalaking may berdeng gown at takot na nagtanong, ang lalaking may gray hair, na nakatingin sa pinuno ng Namgang. Sinasabing kahit anuman ang sabihin ng iba, siya pa din ang head ng Namgang family. Ang pinuno na kung saan ay alam niyang may isa ang magwawagi at ang isa ay matatalo, ngunit hindi nagdalawang isip na tanggapin ang kanyang hamon. Pagkatapos ay galit na tumingin sa lalaking naka-green gown. Dagdag pa niya, iniisip ba niyang hiling na makipagtulungan at ganap na hindi pagpapahalaga sa kanya at sa pamilyang Namgang? Sa sagot, ang lalaking may berdeng gown na nakatingin sa ibaba ay nanatiling tahimik. Pagkatapos ay matapang na iniling ang kanyang mga ngipin at sumagot na mapanakit ang kanyang mga salita. Pagkatapos nito, ang lalaking may kulay abong buhok ay nakatingin sa pinuno ng pamilyang Namgang na pumasok sa lugar ng laban at nagsabing, isipin mo na lamang ang mabuting bahagi. Ito ay maaaring pagkakataon upang pakawalan ang mga nakaraang pangyayari. Sa sagot, ang lalaking may berdeng gown na pinipigil ang kanyang mga kilay ay nanatiling tahimik. Gayunpaman, ang pinuno ng pamilyang Namgang at si Panghand ay magkaharap sa lugar ng labanan. Sa kabilang dako, isang lalaking may pulang buhok ang nakaupo sa isang upuan na humihikab at nagsabing alam na niya na mangyayari ito. Natapos na ang lahat ng kasiyahan. At boring na para sa kanya. Isang lalaking may madilim na kulay abong buhok ang umupo sa tabi niya na may hawak na water pot. Tinanong niya kung kasalanan ba niya na hindi niya siya ginaisang sa oras. Sinigawan siya ng lalaking may pulang buhok at sinabing hindi niya siya ginaisang sa tamang oras. Alam ba niya kung gaano niya kamahal ang mga laban? Pagkatapos ay sumagot ang lalaking may madilim na kulay abong buhok na, syempre alam ko. Sa sagot, itinuro ng lalaking may pulang buhok ang kanyang mga balikat at tinanong siya kung alam ba niya kung gaano katagal niyang hinintay ang kompetisyon na ito. Ang mga pagkain at buto ng karne ay nakalatag sa harap nila. Sumagot ang lalaking may madilim na kulay abong buhok na, syempre alam ko. Pagkatapos ay tinanong siya ng lalaking may pulang buhok. At dapat din niyang malaman na sinubukan niya siyang gisingin ng isang oras. Nang marinig ito, samandal ang lalaking may madilim na kulay abong buhok sa likod ng kanyang upuan, pinatong ang kanyang hintuturo sa kanyang mukha at, nakatingin sa unahan, tinanong siya kung ginawa niya yon. Sumigaw ang lalaking may kulay maroon na buhok at sinabi niyang hindi niya ito narinig. Sumigaw rin ang lalaking may madilim na kulay abong buhok at sinabi sa kanya,
Tumahimik ka, tanga. Pagkatapos ay itinuro niya ang lalaking may kulay maroon na buhok, sinabing kung magpapakaligalig ka sa mga walang kwentang bagay, ang iyong mahalagang mga hiyas ay mabibitawan pa. Sinigawan niya ito ulit, pinanood nila ang mahalagang bahagi ng kompetisyon pa rin. Sumigaw ang lalaking may kulay maroon na buhok, tinanong ito kung importante ba, pagkatapos ay itinuro niya gamit ang kanyang mga kamay at nakatingin sa kanya. Tinanong siya kung tinutukoy ba niya ang laban sa pagitan ng isang taong malapit ng bumagsak at isang tanga na bulag na sa paghihiganti. Hinawakan ng lalaking may madilim na kulay abong buhok ang leeg ng water pot at iniikot ang ulo nito, ngumingiti, sinabihan siyang tingnan ang totoong laban. Sa sorpresa, tumingin ang lalaking may kulay maroon na buhok sa lugar ng labanan. Samantala, sa lugar ng labanan, nagpatuloy ang laban sa pagitan ng pinuno ng pamilyang Namgang at ni Pang Han, habang sila ay nagpapalitan ng atake gamit ang kanilang umiikot na mahika. Ang alikabok at usok ay kumalat sa paligid nila dahil sa mga pagsabog ng kanilang umiikot na mahika. Ang pinuno ng pamilyang Namgang ay iwinasiwas ang kanyang espada kay Pang Han. Bilang tugon, iwinasiwas rin ni Pang Han ang kanyang espada upang maiwasan ang atake. Habang itinutulak ni Min ang kanyang espada, galit siyang tumingin kay Pang Han. Bilang tugon, iwinala rin ni Pang Han ang kanyang espada, iniisip na tiyak na siya ay tatamaan, ngunit hindi niya inasahan na tatanggapin niya ang atake. Iwinasiwas niya ang kanyang espada at itinulak si Pang Han pabalik sa hangin. Pagkatapos, gumalaw siya sa hangin sa paligid ni Pang Han upang buhayin ang kanyang mahika. Tinitingnan siya ni Pang Han at iniisip na, bagaman ang tubig na ibinuhos ay hindi na maaaring balikan, plano niyang tapusin ang laban ng mabilis. Ngunit nagkamali siya sa pag-aakalang gagamitin niya ang kanyang mahika ng tubig upang iwas-iwas ang kanyang espada. Bilang tugon, ginamit din ni Pang Han ang kanyang mahika upang iwas-iwas ang kanyang espada, at ang kanilang umiikot na mga alon ng mahika ay kumalat sa paligid nila. Naisip ni Pang Han na hindi niya madaling matatalo ang pinuno ng pamilyang Namgang, at kung hindi niya ibibigay ang lahat, siya ay matatalo ng pinuno ng Namgang family, na mayroong dakilang pamilya. Gayunpaman, ginamit ng pinuno ng pamilyang Namgang ang kanyang mahika ng tubig upang hampasin ang kanyang espada kay Pang Han. Nang tumama ang espada sa kanya, naramdaman niya ang sakit, at nakita ito ng nakatatanda na sabik na tumayo, itinataas ang kanyang boses, sinabing ang mga kasanayan ng pinuno ng pamilyang Namgang sa martial arts ay magaling. Ang lalaking may madilim na kulay abong buhok na nakaupo sa tabi ng nakatatanda ay nagulat at sinabing ito ay kamangha-mangha. Gayon din, ang lalaking may kulay ube na gown ay nagulat at sinabi na yun din ang kanyang iniisip. Isa sa mga lalaki mula sa kabilang pangkat na may kayumangging damit ay idinagdag na ang pamilyang Namgang ay mahusay din. Ang mga miyembro ng pamilyang named Gun na nakaupo doon ay sabik na nagsimula ng mga sigaw. Ang kanilang pinuno na nakaupo doon ay pinisil ang kanyang mga labi at sinabing maayos ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay tumingin siya sa pinuno ng pamilyang Namgang at tinanong kung mahirap bang manalo, tama? Isang matandang lalaki ang umupo sa tabi niya, nakatingin sa unahan, iniisip kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ay pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, ang karanasan ay hindi nakukuha sa magdamag, mabilis ito mula sa antas ng kakayahan, sumagot ang pinuno, hindi siya basta-bastang matatalo, at ang matandang lalaki sa tabi niya ay sumagot, hindi nga, siya ay ang pinuno ng pamilyang Namgang, maaaring ito ay isang pagkakataon para sa kanya na masira ang mga pader na humadlang sa kanya. Upang magpatuloy at maging hakbang upang siya ay mas lumago. Ang pinuno ay tahimik na nakaupo doon, nakikinig. Samantala, nagpatuloy ang laban sa pagitan ng dalawa, habang ang pinuno ng pamilyang Namgang ay gumagamit ng kanyang mahika ng alon ng tubig. Inilipat niya ang kanyang kamay habang hawak ang kanyang espada, binuhay ang kanyang mahika, kinaskas ang kanyang paa sa lupa, at umatras. Pagkatapos, tinanong siya ni Pang Han habang sila ay magkaharap, kung kaya pa ba niyang ipagpatuloy ang laban, habang ang kanyang alon ng tubig ay nakapaligid sa kanya. Naisip niya na nagamit niya ang sobrang lakas sa simula at mapanganib na ipagpatuloy pa ang laban na ito. Huminga siya ng malalim, iniisip na kalmeyan ang sarili at linisin ang kanyang isip. At hayaang ang dugo, pawis, at luha ng kahapon ay magningning. Iniisip ito, iniangat niya ang kanyang kamay, tandan ang espada. Pagkatapos, ibinuko niya ang kanyang kaliwang kamay, iniwan ang 4 na daliri na nakabukas, at dahan-daang inangat ang kanyang kamay, iniisip na lalaban siya gamit ang sarili niyang martial art style combat.
Ang kanyang aura ng tubig ay naging kulay ube, pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata, iniangat ang kanyang kamay at inangat ang kanyang kanang paa. Higit pa rito, iniwan niyang nakababa ang kanyang mga daliri sa paa habang iniangat ang sakong, napansin ito ni Pang Han. Tahimik niyang inisip na maganda ang mga galaw na yun. Ano kaya ang balak gawin ng pinuno ng pamilyang Namgang? Habang ginagamit niya ang kanyang mga teknik sa pakikipaglaban, siya ay umangat at dahan-daang bumaba. Kasabay nito, nagkalat ang mga rosas na kulay pink sa paligid niya, at inihampas niya ang kanyang espada. Iniisip niya, hayaang dalhin ng hangin ang kanyang katawan at yumanig ang kalangitan. Ang mga bulaklak ay namukadkad at walang katapusang sumasayaw. Pagkatapos, unti-unti niyang ibinaba ang kanyang mahika, iniangat ang kanyang mga kamay, at nilikha ang itim na bilog sa kanyang harapan. Habang si Pang Han ay nasa likod, iniisip niya, ano ang plano niya? Ang mga bulaklak na ito at ang mga itim at puting alon ay kumilos patungo kay Pang Han mula sa kalangitan. Siya ay nakulong sa mga alon ng bulaklak na iyon, iniisip niya, ano ba talaga ito? Gayunpaman, ang mga bulaklak na iyon ay naging mga kidlat na bala, at ang mga balang ito ay tumungo kay Han at sinaksak siya. Malakas na napasigaw si Han at ang mga miyembro ng pamilyang Namgang ay nagulantang. Isa sa kanila ay nagsabi, napakagaling. Ang isa pa ay nakaupo sa ibabang hagdan na tuwang-tuwa, at nagsabi, oo, ang pinuno ng pamilya ang pinakamagaling. Isa pang lalaki ang nakaupo sa tabi niya at nagtaka, anong klaseng teknika ng espada yon? Habang nakaupo sa itaas na hakbang, tinanong ng kanilang pinuno, iniisip ba nila na wala pang pangalan nito? Lahat sila ay bumaling at tumingin sa kanilang pinuno. Isa sa kanila ay nagulat at nagtanong, maaari ba yon, sir? Ang pinuno nila ay sumagot na parang siya ang nagbigay ng pangalan, ang accumulation of drop-dip pools mula sa langit at lupa. Nagsisimula sa isang patak ng hamog sa umaga, at ang langit at lupa ay natatakpan ng daan-daang namumulaklak na bulaklak na maganda. Habang naglalakad na parang umaapak sa damo tuwing tagsibol, tinanong niya kung Walk of the Spring Swords Arts ba ang tamang katawagan sa ataking ito. Upang magiging angkop na pangalan para sa sining ng espada na ito,